Para sa inyo na naghahanap ng masarap na pulutan or interesting na ulam, sakto dahil para sa inyo itong i-share natin na recipe. Ang tawag dito ay sinuglaw. Ito yung version na kinalakihan ko at sobrang nasarapan nga ako dito kaya nga kung may pagkakataon lagi ko itong ginagawa. Lalo na kung may espesyal na okasyon. Pinagsamang sinugbang baboy yan or inihaw na liempo at kinilaw na tuna or kilawing isda. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating recipe. Bisita rin kayo sa ating website, panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Ihandaan nyo na yung mga sangkap na yan, At kung ready na kayo, tara na! Gawin na natin to. Hiwain muna natin itong inihaw na liempo. Para dun sa mga curious at nagtatanong kung paano ko to ginawa, pati na rin yung marinade. Ito, isi-share ko sa inyo. Papangunahan ko na kayo, comprehensive itong video na to. Ito yung lahat ng steps na ginawa ko. Una, hiniwa ko muna yung liempo ng manipis. Hiwain nyo dun sa laman para mas madali kasi kapag inuna nyo sa balat, medyo challenging. And I also suggest na huwag yung masyadong manipis na hiwa, yung sakto lang para may moisture pa rin sa loob. Binababad ko tong liempo sa yogurt. Hindi nyo naman kailangan gawin yan. Ginagawa ko lang tong yogurt technique para na sa ganun, mas maging tender pa yung liempo. Nagpapalambot kasi yung meat itong yogurt. So nilagay ko lang sa yogurt yan at ni-refrigerate ko lang for about 5 hours. Pagkatapos ng 5 oras, binanlawang ko na to. Ibig sabihin, kailangan talaga natin tanggalin yung yogurt completely. Kasi makaka-apekto sa lasa yan Kaya naman, una nilagyan ko muna ng tubig dun mismo sa bowl. Hinugasan ko lang isa-isa yung liempo. At pagkatapos nga, mas hinugasan ko pang mabuti. Dinala ko to sa lababo. At talagang hinugasan natin ito hanggang sa matanggal na completely yung yogurt. And guys uulitin ko lang, hindi nyo kailangan itong yogurt technique. Pero kung gusto nyo lang na maging sobrang tender ng liempo, gawin nyo to. Ngayon naman ay pine-prepare ko na yung marinade ingredients. Ang gamit ko dito ay lime, pwede kayong gumamit ng calamansi or ng lemon. At ang sekreto dyan, maraming bawang, i-crush nyo lang. Paghaluin na natin lahat ng marinade ingredients sa isang bowl. So nandyan na yung crushed na garlic, yung toyo. Gumagamit din ako dito ng banana ketchup. Nagbibigay kasi ng kulay yan, ng lapot at ng konting tamis. Siyempre, may konting asukal din yan. At maraming paminta, so ground black pepper. At konting asin. At ito na nga, pinipiga ko na dito yung lime. Ganyan na kasimple yung marinade ingredients natin. Kung hindi pa masyadong malapot, pwede tayong magdagdag pa dito ng banana ketchup. At meron pa akong isang ingredient na nilalagay dito. Na malamang yung iba sa inyo, hindi pa nasubukan pero nandyan lang lagi yan. At ang tinutukoy ko ay ang mantika. Itong mantika kasi, nagre-retain ng moisture yan. At nag-act din yan as carrier ng flavor. So yung lasa ng mga ingredients, kumakapit lahat dyan sa mantika. At mas pinapa-penetrate pa niya yan sa kaloob-looban nitong liempo. Kaya naman mas nagiging malasa yung ating inihaw. So ang ginagawa ko dyan ay binababad ko muna, tinatakpan ko yan at nire-refrigerate ko overnight. Pinaka-ideal overnight para talagang malasa. At after nga nating ma-marinate, yung basting sauce, inihahanda ko na. Yan din yung natirang marinade. Pinapakuluan ko lang para maiwasan natin yung contamination. At once na kumulo na, okay na tayo. Pwede na tayo mag-ihaw. So regular na pag-ihaw lang yan. Pwede kayong gumamit ng charcoal grill or ng gas grill. Huwag nyo lang susunugin kung may apoy, itabi nyo muna. At yun nga guys, kailangan natin dito yung balancing init. So kung may apoy, patayin nyo muna yung apoy. Tapos kung masyadong mainit yung uling, i-scatter natin. At huwag kayong matakot na baliktarin yung liempo ng maraming beses. Ayaw naman natin na matagal na naihaw yung isang side dahil magiging dry lang yan. Kaya nga, multiple times ako na nagbabaliktad ng liempo. Mga every 2 minutes. At bawat baliktad, tsaka naman ang brush ko ng basting sauce. So tinutuloy ko lang yan hanggang sa maluto na completely itong liempo. And at this point, halos okay na to, So sigurado na ako na magiging malambot yan dahil nga binabad ko na sa yogurt. At malasang-malasa na rin yan. Nakita nyo naman yung mga marinade ingredients natin, diba? Tapos binabad ko pa to overnight. So guys, ganyan ako gumawa o mag-prepare ng inihaw na liempo. Kumbaga hindi biglaan. Kaya nga, pagdating dito sa resulta, talaga namang masasabi mong masarap at napakalasa at malambot.
Kayo ba, ganun din yung preparation ninyo kapag nag-iihaw kayo ng liempo? Mabalik tayo dito sa hinihiwa ko. Ganyang kalalaki lang yung kailangan natin. Hindi kailangan na sobrang nipis at hindi rin kailangan na sobrang kapal. Sakto lang. Itutuloy ko lang yung paghiwa pa hanggang sa maubos na lahat ng liempo dito na naihaw ko. And after this, yung tuna naman, yung ipe-prepare natin. Sarap talaga. Okay na to. Itatabi ko lang muna. Since okay na tong liempo, hiwain na muna natin yung mga gulay na ingredients. Yung tuna mamaya, ihuli na natin. Nahulog ko kanina, biglang nabali. Pero okay lang yan. Ang ginagawa ko dito sa pipino, babalatan lang muna natin. So kung ayaw ninyong balatan yung pipino, okay lang. Ang importante, hugasan nyo lang mabuti para sigurado tayo na malinis. Kadalasan, kapag pipino ang hiwa dito, crosswise lang yung ganyan. Diba? Sa atin, ang gagawin natin dito, imbis na ganitong hiwa, lilitan pa natin. Pwede ninyong kalahatiin. Depende siguro dun sa laki nung hiwa na ginawa ninyo dun sa pork at saka sa isda, diba? So para sa akin, ayos lang yung ganyan. Or pwede nating nipisan pa to para mas maganda. So yan, okay ng ganitong hiwa. Itutuloy ko lang Ready na to. Luya. Babalatan ko lang tong luya. Pagdating sa luya, sinachop ko lang to ng maliliit na peraso. Makakatulong kasi ng malaki yung luya para magtanggal nun lansa ng tuna. Pagdating sa paghiwa, para mas madali, hinihiwa ko muna ng manipis. At pagkatapos, hihiwain naman natin ito ng pahaba. At pagkahiwa ng pahaba, tsaka ko palang hihiwain ng maliliit na peraso ito. Guys, okay na to. Siling haba. Para wala masyadong buto, mamasayin natin yan. Paikot. Ang nangyayari kasi nito, naglulusen up na yung mga seeds na napupunta dito sa ilalim na part. Kakat muna natin itong part sa dulo. Nandito kasi lahat ng buto Ayan o, di ba? Makikita nyo naman yung buto nandun sa part na yon. Tapos pwede na nating hiwain ito ng sabay-sabay para mabilis. Okay? So inihiwa ko lang to diagonally. Hindi natin maiwasan na magkaroon pa rin ng buto yan. Pero kung meron man, konti na lang. Diba? At ito nga yung ginagawa ko dyan. Ikakat na natin yung mga dulo. Okay? Bubuksan na natin to. Kasi nga, panay buto na yung loob. Kita nyo, diba? So yan. Pwede na natin hiwain. O yan guys, ready na rin tong mga sili. Sasama ko lang to dun sa unang nahiwa na natin. At speaking of sili, eto pa. Gagamit din tayo ng medyo maanghang na sili, Thai chili pepper. Kaya medyo kasi may mas maanghang pa dyan, yung siling labuyo. Nasa sa inyo kung gaano karaming Thai chili pepper ang gagamitin niyo o kung matapang-tapang kayo, siling labuyo, sige, okay lang yan. Alam niyo guys, may kwento ako sa sili. Naalala ko lang bigla. Kasi habang nagde-demo din ako ng katulad ng ganito, so nagsushoot ako sa isang video, di ganyan, wala akong guantes. Kasi ganyan talaga guys, kapag naghihiwa ako ng sili, hindi na ako nagagwantes, naghuhugas na ako mabuti. Yung sili na hinihiwa ko, labuyo. So naghugas ako pagkahiwa ko mga 2 beses, bigla ako naihi. So kala ko okay na, kasi naghuhugas ako Pagkatapos, hindi ko na natuloy yung video, as in pulang-pula ako. Alam niyo na kung bakit. Kaya, ingat lang kapag maghihiwa kayo ng sili, hugas kayo mabuti. So yan, okay na tong sili natin. Definitely, hindi ako uminom ng tubig. Para sigurado hindi ako mag-CR ngayon. Mamaya na. Sibuyas na ang ating hihiwaing ingredient. Medyo masyadong malaki to Siguro mga kalahati. Ito, tatabi ko muna. Pagdating sa sinuglaw, ang hiwa ko ng sibuyas dito yung pahaba. Pero since malapad itong sibuyas at medyo may kahabaan, ang gagawin ko dito, hahatiin ko sa gitna. Tapos pahaba yung hiwa natin. So ganito lang yan. Hiwain ko muna dito sa gitna. Then, hihiwain ko na dito sa gitna niyan. And tsaka ko palang hihiwain ito ng maninipis. So paano? Ganyan lang. Yan yung gusto natin dito sa sinuglaw. Yung maninipis lang na hiwa na sibuyas.
And guys, instead na kalamansi, gagamit tayo dito ng lemon. Wala na kasing kalamansi dito ngayon yung tanim ko, hindi pa nagbubunga. Ngayon, nahiwala natin lahat ng mga ingredients. Ito, last but not the least, yung tuna. So guys, eto na yung tuna natin. So ganun din, gagawin natin yung parang sa liempo, no? Hihiwain ko lang to, pero ang difference nito guys, ay i-dice natin ito. Or hihiwain natin into cubes. So kung gusto nating hiwa, mga ganyang kalaki lang. Sakto na to. So pwede nating isa-isahin. Huwag masyadong maliit, huwag masyadong malaki ha. Tapos eto, pag ganyan yung tuna ninyo. Yan. At kung curious kayo, kung aside from tuna, ano-ano pa ang pwedeng ibang isda na gamitin natin? Depende kasi guys, no? Unang-una, budget, diba? May kamahalan yung tuna. So pwede kayong gumamit ng tanggige or kung may budget, actually salmon okay din. Sinubukan ko salmon dito and it works too. Pero kung tatanungin nyo ako ng personal preference, I would say na tuna talaga. Ito kasi yung nakasanayan eh. And besides guys, meron din ako kasing ginagawa dito sa tuna meat para matanggal yung lansa. Kumbaga para makabawas sa lansa. Eh medyo tough yung tuna meat. So yung pagpiga, pinipiga ko kasi ito ng konti eh. Para sa akin, mas na-apply ko yung technique kapag tuna meat yung gamit ko. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko ginagawa yung sinasabi ko. Okay, for now, okay na to halos. Pagdating sa sinuglaw, una natin syempreng ipe-prepare dito yung pork. Nakwento ko nga sa inyo kanina, di ba? Kung paano ko ginawa yung ating inihaw na liempo. At once na ma-prepare na yung pork at mahiwa na to, etong tuna naman. Pagdating dito sa tuna, hindi natin ito basta-bastang ikikilaw. Hinuhugasan ko pa yan. Anong ibig sabihin? Well guys, hindi tubig ang panghugas natin. Meron ako ditong suka. Ang gamit ko, distilled vinegar. Pwede kayong gumamit ng white vinegar or cane vinegar dito. Maglalagay lang muna ako dito ng mga 3/4 cup. At hahaluin ko lang mabuti yung suka dito na initially nilagay natin o pinagsama natin dito sa tuna. Ito yung sinasabi ko kanina kung bakit mas gusto ko or mas preferred ko ang tuna. Dahil medyo tough yung meat nito. Pag sinabing tough, yung tipong kahit na piga-pigain mo ng konti, alam niyo yun, hindi siya nasisira. So kumbaga hindi siya mushy, no? Hindi siya nadudurog ng agad-agad. Makakatulong kasi itong ginagawa nating step para mabawasan yung lansa ng tuna. So yan, binababad ko muna to. Mga 8 to 10 minutes lang. So habang nangyayari yan, bahagyang naluluto yung tuna sa suka, no? Dahil di ba yung suka is acidic, no? So acid siya, acetic acid, right? Kapag nakakita kasi kayo ng perfectly shaped na tuna, yung tipong kakahiwa pa lang yung itsura, ibig sabihin hindi pa natin na-press mabuti. Kaya pinipress ko yan. So makikita ninyo, ayan o, diba? Hindi na siya ganun ka-perfect. Wala nang mga edges, kung baga. So okay na to. Itatabi muna natin itong tuna. And after 8 to 10 minutes, tatanggalin ko na yung suka. Okay? So, i-drain na natin itong suka habang pinipiga ng konti. Tapos mamaya kapag ipe-present ko to sa inyo, wala nang suka. Kumbaga, okay na to. Pwede na nating ituloy yung process natin dito. At habang nakababad yung tuna, i-prepare muna natin yung dressing nito. Ito yung suka. Maglalagay din tayo dyan ng asin, asukal. Itong asukal, hindi yan pampatamis ha. Pampabalance lang ng flavor yan. May ground black pepper din tayo dito, pero optional ingredient to ha. Gamit lang kayo kung gusto nyo. Ako gamit ako konti lang. Hahaluin ko lang itong mabuti. Yan, kaya natin sineseparate yung paghalo dito sa mga seasonings natin para talagang matunaw ito. Dahil kapag pinagsama-sama lang natin yung mga ingredients sa isang malaking bowl mamaya na may tuna na at may pork, diba? Parang mas mahirap nating haluin eh. Gusto natin dito na sigurado na mag-dilute na to. Ilalagay ko na dito itong luya. Isa pa tong luya, gusto nating ma-optimize yung lasa para talagang mabawasan yung lansa ng isda, diba? At yung sili na rin, o yung Thai chili pepper natin. O yan, hahaluin ko munang mabuti to. At since okay na, itatabi ko na muna to. Check ko lang yung fish kung okay na. So guys, at this point, nasa 10-minute mark na tayo ng pagbabad sa tuna. So ang ginawa ko dito ay piniga ko lang at tinanggal ko yung liquid totally. So makikita ninyo ngayon na ayan na siya. O diba? Halata na piniga, no? Pero hindi ko naman piniga yung tipong nanggigigil. Yung sakto lang. Ito na nga, yung ginawa natin kaninang mixture ng suka with the rest of the ingredients, hahaluin na natin dito, no? Pagsasama na natin.
Then, itutuloy lang natin yung pag-toss. So, pwede pa nating ikilaw ito bago natin ilagay yung mga ingredients pa. Para talagang siguradong-sigurado tayo na maluto ng maayos yung tuna. Pag sinabi kong maluto, literally, naluluto talaga yung tuna sa pamamagitan ng pagbabad. Dahil nga, yung acid ng vinegar ang magluluto dito. At hindi lang yan. Meron din tayong lemon, di ba? Ito naman yung citric acid. O yan, makakatulong yan para lalong maluto itong tuna. And don't worry guys, hindi ito magiging sobrang asim dahil nga tinimplahan natin ng maayos, di ba? Yung ating dressing kanina. Actually, dapat kalamansi yan para mas okay talaga. Iba talaga lasa ng kalamansi eh. Ito-toss ko lang uli para lang ma-distribute mabuti yung mga ingredients. I suggest na gawin nyo muna to bago ninyo paghalu-haluin lahat. Let's give a little bit of time dito sa tuna para lalong makilaw mabuti. Ilagay nyo muna to sa loob ng refrigerator, takpan nyo muna. Kahit siguro mga 30 minutes to 1 hour. And then after that, pwede nyo nang ituloy yung paggawa ng sinuglaw. Pero kung talagang nagmamadali kayo, bigyan nyo lang to ng mga 10 minutes or 15. Ganyan, mga 15 minutes para sigurado. Then, ihalo na natin yung ibang mga ingredients pa. For now, itatabi ko muna to. So guys, eto na. After 1 hour, masasabi na natin na kilawin na to or kinilaw. Kasi nga, naluto na yung isda. Pero for now, titikman ko muna. Para ma-enjoy natin separately yung kinilaw. Kinilaw na tuna. Saktong-sakto yung lasa. Pwedeng pampulutan, pang-ulam. Ito yung gusto ko sa kilawin eh. Ayaw natin ng kilawin na sobrang asim. Gusto natin yung balanse. Although maasim talaga yan, pero hindi dapat yung sobra. Ito pa lang okay na eh. Paano kapag nilagyan pa natin ibang mga ingredients? O di ba? Mas mali-level up na yan. So eto na nga. Speaking of freshness, meron tayo ditong pipino, cucumber, no? So yan, nahiwa na natin. Sibuyas. Yan yung ating purple onion. At ito nga yung siling haba. Na optional lang just in case na may extra kayong siling haba, gamitin niyo. Once na mapagsama-sama na natin itong mga sangkap na to, ito-toss ko lang uli. Papabayaan ko lang to na ma-distribute evenly. At hindi pa tayo tapos dahil meron pa tayong inihaw na liempo. Yun yung final ingredient na ilalagay natin dito. At ito na nga, yung ating inihaw na liempo. Isama na natin para makompleto na. Ayan guys, tapos i-toss lang din natin uli. Diba? Sinuglaw. Makita nyo na kung bakit dalawang component at kung paano mas okay, diba? So, inihaw na liempo, tapos yung kilawing isda o kinilaw na isda. Nilagyan pa natin ng cucumber para mas fresh. Ang ginagawa ko dito, once na ma-assemble ko na at kompleto na lahat ng mga ingredients, tinatakpan ko lang to ng cling wrap. Tapos, i-refrigerate ko lang bago i-serve. Mas gusto ko kasi yung sinuglaw na sinaserve na medyo chilled. Kayo ba, kapag sinuglaw, gusto na ba yung chilled, room temperature, o yung iba iniinit pa? Yung iba kasi, no, iba-ibang preference eh. Pa-comment naman para malaman natin. Ayan, so, make sure lang na nahalo na ito mabuti. Inakain natin na ito with our favorite drinks. Kung ano man yung drink na yon, ha? And besides that, pwedeng-pwede rin itong iulam. Tikman na natin. Gusto ko lahat ng components meron ako. So, may tuna, liempo, din yung mga siling at sibuyas. Yan. Tapos, damihan pa natin ng tuna. Guys. Eto na. Ito muna tayo sa tuna. Grabe. Mas sumarap siya. Kasi kanina tinikman natin, diba? Ang maganda dito sa tuna, may smoky flavor na. Galing nga yan doon sa liempo. Kasi nga nag-share sila ng mga properties, diba? Nung lasa, kumbaga. Ito, liempo with cucumber. Guys, ang sarap. Nandun yung crunch. So yung texture nandun yung freshness ng cucumber at yung napakasarap na lasa ng liempo. Ang hirap kumintong kumain, sa totoo lang. Matanong ko lang kayo, paano ba kayo gumawa ng sinuglaw kung gumagawa kayo nito? Yung iba kasi syempre nung gamit dito yung suka na galing sa tuba. Mas okay yun eh.
Hindi na ako nakakuha ng ganung ingredient dito. Nasubukan nyo na ba yung ganon? Pa-comment lang at kung meron pa ba kayong mga ibang ingredient na nilalagay dito na hindi natin naisama. Para next time around at least masubukan natin. Subukan itong ating sinugang recipe, guys. Panalo. Guys, tara. Kain tayo.